Akala namin nung una, nagka-allergy lang itong si Jace pero ngayon kitang-kita na meron siyang hand and foot mouth disease. Naawa nga ako sa kanya kasi bukod sa masakit ito, napakakati din. Hi mga Marikoy! Kanina nga pala, hindi ngayon. Pagkagising ko, masarap pa yung tulog ni Jace. Nakakatuwa kasi kahit na may sakit siya, magana pa rin siya magdede. Anyway, dumiretso na nga pala ako dito sa banyo namin para maghilamos. Katapos ko naghilamos, nagwiwi na rin ako. Syempre hindi ko na ipapakita sa inyo. Meron nga palang bidet itong toilet namin, kaya yan nagbidet ako tapos nagdryer na din. Katapos ko nagwiwi mga Marikoy, nagbrush na ako ng mga ngipin. At pagkalabas ko ng banyo, masarap pa rin yung tulog ni Jace kaya iniwan ko na siya. Pagkababa ko naman, nagulat ako sa malunggay na kinuha ni Daddy Tano, napakarami. Tuwing umaga, routine na ni Daddy Tano yan ang magdilig ng mga halaman. Siyempre ako, pagkababa, nagsuklay na ako ng buhok tapos kinuha ko itong malunggay, pinapatanim ko kay Daddy Tano. Nakabili na nga din pala ng pansangkap itong si Daddy Tano para sa lulutuin ko na tinola. Nagre-request kasi itong si Jace na gusto niya daw ng chicken and rice na merong green. Pero bago ko ituloy yung pagliligpit ko, nagtimpla na muna ako nitong shepu-apu. Madalas, mga Marikoy, every morning ko talaga ito iniinom. Ito na yung parang kape ko sa umaga, tapos uupo muna ako dyan at magmumuni-muni. Namiss ko din magtambay dito tuwing umaga dahil nga everyday may pasok itong si Jace kaya madalang ko na lang magawa yung umupo dito. Pero ngayon nga, dahil sa sakit niya, baka hindi muna siya makapasok sa school kaya timbahay muna kami ulit. Katapos kong uminom ng shepu-apu, nagugas na muna ako ng mga plato. At bago ko pa makalimutan, nag-take na din ako nitong Beauty White capsule. Siyempre, inaalagaan ko na din yung sarili ko ngayon para mas maalagaan ko yung pamilya ko, lalo na si Jace. At ayan na nga yung next na ginawa ko mga Marikoy, ni-slice ko na nga itong manok para mailuto ko na yung tinola na nire-request ni Jace. Kahapon, na-stress ako sa kanya sa pagpapakain. Sana ngayon hindi ako ma-stress at sana talaga kainin niya itong ni-request niya. Malakas kumain si Jace pero dahil nahihirapan siyang umuya ngayon kaya konti lang yung nakakain niya. Nagtapon nga pala ako ng basura sa labas at itong si Daddy Tano, sinisipag siya ngayon kasi nag-garden din siya. Katapos ko magtapon ng basura, mga Marikoy, nagligpit na rin ako dito sa may sala namin. At habang nagliligpit ako, bigla ko nga narinig itong si Jace na tinatawag niya ako kaya sabi ko sa kanya bumaba na siya. Every time nagigising siya, kapag walang pasok, diretso na talaga siya sa sala at hindi na umiiyak. Tahimik lang siya nakahiga dito sa sala habang tinuloy ko yung pagliligpit ko. Kapag nasa bahay si Jace, napaka-behave niya lang kaya nagagawa ko yung mga kailangan kong gawin. Ako talaga mga Marikoy, aaminin ko sa inyo na kapag nasa bahay ako, talagang gusto ko lagi naglilinis. Gusto ko lagi ako may ginagawa. Kapag kasi wala akong ginagawa, lalo akong tinatamad. Natawag nga pala ako ni Jace at akala ko na paano siya, yung pala nagpapabebe lang siya sa akin. Gusto niya magpayakap pero ayaw niya nakatayo kami kaya nagpababa na siya sa akin. In fairness kay Jace, mga Marikoy, hindi naman siya nilalagnat at hindi naman siya umiiyak kahit na makate yung mga nasa kamay niya at mga paa niya. Hindi niya din kinakate kasi sabi ko sa kanya kapag kinati niya magiging bubu. Tinignan ko nga pala yung pinakuluan kong manok at medyo matigas pa kaya inayan ko na muna at nagsaing na muna ako. Yung last nga pala na tubig ng bigas nilagay ko dito sa pinapakuluan kong manok. Bago ako maggisa mga Marikoy, sinilip ko na muna itong si Jace. Nga pala ako naglalagay ng bawang kasi tamad ako manghiwa. Sakto din, ayaw ni Daddy Tano ng may bawang sa ulam na tinola. Nawasan ko nga pala yung tubig kasi para sa akin sobra-sobra na yung tubig ng tinola. May nagsabi nga pala sa akin, mga Marikoy, na nakakatulong daw yung malunggay para mabilis matuyo yung mga nasa kamay at paa ni Jace. Anyway, pagkaluto ng tinola, naalala ko na meron pala kaming strawberry sa ref. Bigay ito nila ate ko sa amin, kaya kinuha ko na para mabanlawan. Pagkabanlaw ko, mga Marikoy, tinikman ko at non-stop na ako sa pagkain ng strawberry. Maaga pa lang ito pero mas gusto ni Jace na almusal ay kanin. Kaya papakainin ko na siya para makainom na din siya ng gamot. Bitin pa nga siya sa kanin na binigay ko sa kanya kaya nagpakuha pa ulit siya sa akin. Pinapalamig ko nga pala muna bago ko ibigay sa kanya. At sa lahat ng mga gulay, mga Marikoy, paboritong kinakain ni Jace yung malunggay. Usually sa mga gulay, tinutunaw talaga namin para hindi niya makita. Pero itong malunggay, hindi na namin kailangan tunawin kasi kinakain niya talaga. At tapos niyang kumain, pinagpahinga ko lang siya at pinainom ko na ng gamot. Sa pagpapainom ng gamot kay Jace, hindi rin ako nahihirapan kasi iniinom niya talaga. Akala niya mga Marikoy juice. Pinalitan ko na nga din pala yung suot niyang damit
gamit para mapreskuhan siya. Tapos naman mag-garden ni Daddy Tano, yan busy na siya magluto ng tilapia. Pagkaluto ng tilapia, mga Marikoy, kumain na kaming dalawa ni Daddy Tano. Tok, 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 tok.